So mga sangkay, lumalala ngayon ang gulo doon sa Middle East at ito po, may panibago na naman pong sisiklab. Iran laban po sa Israel. Magsisimula na nga ba ang panibagong yugto ng digmaan? Good day, magandang oras po sa inyong lahat. Mga kababayan, sa lahat ng mga solid sangkay, this is me. I'm back for another vlog today. Pangdaigdigang balita po tayo mga sangkay, as usual. No? Pag-uusapan po natin itong nangyayari ngayon dyan sa Middle East na malaking gulo mga sangkay. Kasi nakaraan, may pinatumba po ang Israel na isa pong mataas na opisyal o leader ng kanilang kalaban. Ngayon mga sangkay, ang Iran mukhang nagdeklara po ng digmaan against Israel. So, ibig sabihin ba na ito, pwedeng pumasok na tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan kasi itong Iran, mga sangkay, napakalaking bansa na ito. O may malaki po silang puwersa kaysa sa Israel. At pagdating sa gamit, advanced din po ang kanilang kagamitan kung ano ang mayroon ang Israel. Ngayon, mga sangkay, pagdating sa mga kakampi, ang Israel, mayroon pong Amerika at iba pang mga kaalyado. Ang Iran, mayroon pong Russia na numero unong supporter, kasama po dyan yung China. Ang tanong, eto na ba yun? Dito na ba posible mag-umpisa ang ikatlong digmaang pandaigdigan? Bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po guys, 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Paramit po tayo ng parami mga sangkay at maraming salamat po sa walang sawang suporta. Dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga pandaigdigang balita. So, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Then, click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ang Israel nga po ay nagsalita na tungkol dyan. Ayon po dito sa Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu, Israel is in a state of very high readiness for any scenario on both defense and offense. So ready daw po ang Israel mga sangkay. Nasa mataas na state ng paghahanda sa anumang posibleng mangyari. Dahil nga po, may ginawa sila doon sa Iran, mga sangkay. Tatlong sabay-sabay na mayroon po silang binabagsak na mga kalaban at that time. Ngayon, mga sangkay, ayon po dito na ready po sila, both defense and offense. Ito ang balita tungkol dyan. On to West Asia now, with tensions boiling over following the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh. The biggest question is, how will Iran retaliate to Israel's provocation? Yan na yung tanong. Paano gagawin ito ng Iran against Israel? Kasi may order po sila ng pag-atake po mga sangkay. Where will Iran hit Israel? Will it be civilian areas or a military base? How exactly will Iran avenge Haniyeh's killing? And just how worried should Israel be? Kasi para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang top leader po ng Hamas ay napabagsak na po ng Israel. Ngayon, itong taong to mga sangkay, bago po maganap ang pagpapabagsak sa kanya ng Israel, umattend po ito sa isang inauguration ng bagong pamunuan o bagong pinuno ng Iran. So doon nangyari mga sangkay. Yung Iran ay kilala na pinakadikit na kaalyado ng Hamas. Kaya ngayon mga sangkay, ito po ang nangyayari na mukhang mayroon pong banggaan itong magaganap mga sangkay at ang nakakaano dito, baka pumunta po tayo sa isang panibagong stage ng war na posibleng umabot po sa ikatlong digmaan na wag naman po sana. Kasi kung magti-take na po ng
all-out action dito ang Iran, malaking problema ito. Di lamang sa Israel, kundi sa buong mundo kasi baka magkampi-kampihan na po ito mga sangkay. You see, the answers to these questions are crucial not just for West Asia, but for the entire world. Diba? Pang buong mundo itong issue na to. When Iran attacked Israel in April, launching hundreds of missiles and drones in retaliation for an Israeli strike on its embassy in Syria, nearly all the missiles and drones were shot down by Israel and its allies. Cut to the present. So, nagkaroon na po ng pag-atake noon ng Iran mga sangkay. Pero, sabi po doon sa report, lahat ng pinalipad po nilang rocket mga sangkay papuntang Israel, hindi po nakapasok. Na-intercept po nila. Kasama po doon ng United States of America at UK. Hani was killed in Tehran, the capital of Iran. How exactly will Iran retaliate? Yan ang tanong. Paano talaga? Paano gagawin ito ng Iran laban sa Israel? As per reports, in an emergency meeting of Iran's Supreme National Security Council on Wednesday, the Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, issued orders for an attack on Israel. Di ba? Yan na po yun, mga sangkay. Sabi ko nga, nako, malaking gulo to kapag nagkataon. What remains unclear is how forcefully Iran will actually respond. When, where, and how will Iran hit Israel? As per reports, Iran is weighing its options. One option is to strike military targets. Ayan, yan yung option ng Iran. Pwede nilang atakihin yung mga military base nitong Israel. Tel Aviv and Haifa with drones and missiles. Therefore, pero ang tanong dyan, paano nila mapapasok din? Di ba, grabe yung security ng Israel. Avoiding civilian targets. And another option is executing a coordinated attack from Iran, Yemen, Syria, and Iraq for maximum impact. So, pagtutulungan nila ang Israel. Yan ba yung nakikita mga sangkay? Alam nyo, pagdating talaga sa nangyayari sa Israel o dyan sa Middle East, yung part na yan mga sangkay, grabe yan. Kapag ka may ganap po dyan, buong mundo nakatutok. Kasi, kasama po dyan yung Bible prophecy. So ngayon, itong nangyayari dyan mga sangkay, bahagi po talaga ito ng kung ano ang nakasulat sa Bible. Now, it's important to remember here that Khamenei is also the commander-in-chief of the armed forces and has the power to instruct the Revolutionary Guards and the army to prepare for any kind of attack or defense against Israel. Following Khamenei's death, Khamenei in a public statement said, I'm quoting, "We see avenging his blood our duty," quote unquote. Grabe. Also adding that Israel will receive a severe punishment. Iran's new president, Masoud Pezeshkian, the foreign ministry, and Iran's mission to the UN also echoed that sentiment. Iran is in shock following Khamenei's assassination. And analysts believe that Iran has no other choice besides retaliation, not only for itself, but to also show credibility to its allies. Ayan na. So no choice po yung Iran dyan, kundi pumalag sa Israel para magkaroon po sila ng credibility, kumbaga, sa kanila mga kaalyado mga bansa, kung ano ba talaga ang kanilang gagawin. Ngayon, ang Israel, ayun po dito, ready po sila. Both, sabi po dito, defense or offense. We will exact a very high price for any act of aggression against us from any quarter whatsoever. So, yan po yung warning, mga sangkay. Medyo mabigat din po ang warning, no? Pero lalo pong lalaki talaga ang kaguluhang ito, mga sangkay. The axis of resistance. While Iran has accused Israel of carrying out the assassination, Israel has neither admitted to nor denied killing Khamenei. So, ayan. We are not commenting on that particular incident, is what the Israeli government spokesman David Mencer told media during a briefing. However, many Israeli politicians reacted to Khamenei's death on social media.
The heritage minister, in a post on the platform X, said, I'm quoting, cleaning the world from this filth. Ayan, ito yun mga sangkay, oh. So, maraming officials kayo ng Israel daw ay masaya sa nangyari. Pero ang tanong dito, mga sangkay, what if pumutok na itong digmaan o bumira na nga itong Iran? Ano ang kahahantungan nito? Kasi nagpahayag na po ng isang utos ang supreme leader ng Iran na birahin itong Israel. So, saan tutungo ito mga sangkay? World War III? Kasi parehas po may mga kaalyadong mga bansa yan na malalaki. Pero ano po ang inyong opinion tungkol dyan mga sangkay? Tingin nyo ba kayang depensahan ng Israel ang Iran? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Dyan Daily. Ayan. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito po ako ay nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay. So, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.